Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion ngayong July 12. The Bible should disturb you sometimes. Hulda na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ng araw ay galing sa 2 Kings chapter 22. Ang sabi po ay, Hilkiah finds the book of the law. And Hilkiah the high priest said to Shaphan the secretary, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. And Shaphan the secretary came to the king and reported to the king, Your servants have emptied out the money that was found in the house and have delivered it into the hand of the workmen who have the oversight of the house of the Lord. Then Shaphan the secretary told the king, Hilkiah the priest has given me a book, and Shaphan read it before the king. When the king heard the book of the law, he tore his clothes, and the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Achbor the son of Micaiah, and Shaphan the secretary, and Asaiah the king's servant, saying, Go inquire of the Lord for me, and for the people, and for all Judah, concerning the words of this book that has been found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not obeyed the words of this book, to do according to all that is written concerning us. Ang mensahe ng devotion na ito ay nagsasabing, ang Bible ay parang salamin. Kapag tumitingin tayo sa salamin, makikita natin ang tunay na itsura. Ganito rin ang salita ng Diyos. Ipinapakita nito hindi lamang ang ating mga mabuting ginagawa, kundi pati ang mga bagay na kailangan nating baguhin. Ang first teaching is, when God's word is hidden, people become ugly. Hindi ito tumutukoy sa panlabas na anyo, kundi sa ating spiritual na kalagayan. Kapag hindi natin binabasa o sinusunod ang salita ng Diyos, unti-unti tayo nalalayo sa Kanya. Madaling pumasok ang kasalanan, galit, inggit, kasinungalingan, at iba pang maling gawain sa ating buhay. Kapag wala ang gabay ng Diyos, tayo ang gumagawa ng sarili nating pamantayan kung ano ang tama at mali. Kaya napakahalaga na manatiling malapit sa Kanya, sa Kanyang salita upang ang puso at isip ay patuloy na mabago. Second, God's word like a mirror sometimes disturbs us. May mga pagkakataon na habang nagbabasa tayo ng Bible o nakikinig na sermon, para bang tayo mismo ang kinakausap ng Diyos. Minsan ay hindi komportable ang ating nararamdaman dahil ituturo ng Kanyang salita ang mga pagkakamali natin. Ngunit ang pagkabagabag na ito ay hindi para tayo ay hatulan, kundi para tayo ay magsisi at magbago. Tulad ni Haring Josiah, nang makita niya ang kanyang pagkukulang, hindi niya binaliwala ang mensahe ng Diyos. Sa halip na nagpakumbaba siya at nagsisi. Ganito rin ang nais ng Diyos para sa atin, na magkaroon tayo ng pusong handang tumanggap ng kanyang pagtutupid. At ang last teaching, God's Word must be part of our daily routine. Hindi sapat na magbabasa lamang tayo ng Bible kapag linggo o kapag may problema tayo. Ang salita ng Diyos ay dapat maging bahagi natin ng araw-araw na buhay. Tulad ng pagkain na kailangan natin ng ating katawan araw-araw, kailangan din ng ating espiritu ang salita ng Diyos upang lumakas ang ating pananampalataya. Kapag palagi natin binabasa at isinasabuhay ang Biblia, mas magiging matatag tayo sa gitna ng mga pagsubok at mas magiging matalino tayo sa paggawa ng tamang desisyon. Yun lamang.